Marshall Peak, Kabanata 4961. Ang kabisera sa krusada. Mabilis na lumipas ang oras, at lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata. Ang digmaan ay naging mas at mas matindi sa panahong ito. Bagamat ang Black Ink Clan ay dumanas ng hindi mabilang na mga casualty, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga reinforcement ang patuloy na dumating mula sa likuran na tila ang kanilang mga bilang ay walang katapusan. Sa kabilang banda, umasa ang human race sa matibay na depensa ng Blue Sky Pass upang maitaboy ang paulit-ulit na pagsalakay ng Black Ink Clan. Walang masyadong nasawi sa kanilang pagtatapos. Ang Blue Sky Pass mismo ay isang napakalaking mobile palace artifact, kaya mayroon itong sariling mga mekanismo ng pagtatanggol. Higit pa rito, ang mga barkong pandigma at masters ay madalas na ipinadala sa labanan upang masira at guluhin ang mga linya ng kaaway. Hanggat nananatiling buo ang Blue Sky Pass na ito at ang iba't ibang barkong pandigma, hindi malalagay sa panganib ang buhay ng mga nagtatago sa loob. Magkagayunman, ang bilang ng mga tao na naaagnas ng Black Ink Strength bawat araw ay nanatiling napakataas. Dahil alam nila na mayroon na silang paraan para alisin at linisin ang Black Ink Strength, wala nang pag-aalinlangan ang Human Masters sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon na pumatay ng isang kaaway, hindi nila papalampasan ang pagkakataon kahit na sila ay masira ng Black Ink Strength bilang resulta. Sa simula, masaya ang Black Ink Clan na makita ang mga pagbabagong ito. Iyon ay dahil maraming Black Ink disciples na napinsala ng Black Ink Strength ang kusang loob na lumihis sa kanilang panig sa tuwing magsasagupaan ang human race at ang Black Ink Clan. Bagaman taliwas sa kanilang mga inaasahan, nagulat sila nang matuklasan na wala ni isang Black Ink disciple ang ipinanganak mula sa human race pagkatapos ng isang tiyak na punto ng panahon. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay lubhang kakaiba, at ang bagay na ito sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng atensyon ng mga nakatataas sa Black Ink Clan. Sinubukan nilang matuto ng higit patungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, ngunit walang kapangyarihang gumawa ng anuman tungkol sa sitwasyon. Sa Central Square ng Blue Sky Pass, naglagay si Yang Kai ng purifying light para tulungan ang mga infected na alisin at linisin ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan. Bigla na lang siyang nakarinig ng tunog ng isang bagay na naglalakbay sa himpapawid ng napakabilis. Ito ay hindi tunog tulad ng pagdating ng isa pang nahawa ang tao bagaman. Kaya siya ay naglaan ng ilang sandali mula sa kanyang abalang schedule upang sumulyap sa direksyon na iyon at agad na namangha sa nakita. Sa banda roon ay may isang barko na hindi matatawag na maliit. Sa paghusga sa hitsura, ang barko ay tila hindi isang simpleng artifact na uri ng paglipad ngunit isang barkong pandigma. Nakita ni Yang Kai ang marami sa mga barkong pandigma na kabilang sa human race sa panahon na ginugol niya sa larangan ng digmaan dati. Bagaman mayroong iba't ibang mga hugis at sukat sa kanila, ang karamihan sa kanila ay tila nagpatibay ng hitsura ng isang malaking barko. May mga malinaw na bakas ng isang pag-atake na sumisira sa ibabaw ng partikular na barkong pandigma, kaya malinaw na nakakita ito ng aksyon sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang mga taong nakatayo sa deck ng barko. Sila ay walang iba kundi sina Dong Guo Anping, Fan Zon, at ang iba pa. Sa sandaling makita niya sila, natuwa si Yang Kai at nagmamadaling natapos ang mga gawaing nasa kamay niya. Noon lamang siya pumailang lang sa langit at dumaong sa kubyerta ng malaking barko. Matapos batiin si Dong Guo Anping at ang iba pa, sinuri niya ang malaking barko ng may interes. Ngumiti si Dong Guo Anping. Ang matandang babae na ito ay inilabas sa kamalig. Dahil kailangan mo ng isang tapos na produkto sa pagmamadali, walang oras upang pinuhin ang isang bago. Ang iba pang functional na barkong pandigma ay ginagamit na ng iba, kaya kahit na ang isang ito ay napinsala ng husto sa nakaraan, ito ay naayos na mula noon. Magagamit mo ito ng may kapayapaan ng isip. Tumanggo si Yang Kai at may kain na hinalang nagtanong. Gumagana ba ito? Dong Guo Anping. Magagamit man ito o hindi, malalaman mo kapag nasubukan mo na ito. Dahil gusto mong aisil ang purifying light habang mayroon ding maginhawang paraan para sa pagpasok at paglabas, ito lang ang solusyon na maaari kong gawin. Si Fan Zon at ang iba pa ay gumawa din ng maraming pagbabago sa panahong ito bago nila tinapos ang disenyo. Dinala namin ito dito para gawin mo ang panghuling pag-verify. Halika sundan mo ako. Habang sinasabi iyon, sumenyas siya at iginiya si Yang Kai patungo sa cabin sa loob. Sa pagpasok sa cabin, natuklasan ni Yang Kai na ang loob ng barko ay sumailalim sa maraming pagbabago. Ang buong katawan ng barko ay karaniwang na hollow out, kaya ang buong cabin ay walang iba kundi isang malaking bakanteng espasyo. Ang nakapalibot na mga dingding ng cabin ay inukitan ng mga komplikadong pattern, at ang isang space array ay inihanda din sa gitna ng cabin.
Dongguo Anping. Ang mga nakorrupt ng Black Ink Strength ay maaaring ay teleport sa kwartong ito sa pamamagitan ng space array sa deck. Bilang karagdagan, maaari silang ay teleport out sa parehong paraan pagkatapos na maalis ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan. Tumango si Yang Kai. Masyadong masinsinan ang iyong pag-aayos, Senior. Dongguo Anping ang kanyang mga kamay. Iyon ang mungkahi ni Fanzon. Sinabi niya na sinubukan mong ipatupad ang pamamaraang ito sa nakaraan. Kung magiging posible ang pamamaraang ito, tiyak na magiging abala ang patuloy na pagbukas at pagsasara ng Grand Array. Upang maiwasan ang anumang pag-aaksaya ng Purifying Light, ang pagkakaroon ng Space Array ay kinakailangan. Narinig ko rin mula kay Fanzon na nag-eksperimento ka ng ilang buwan ngunit nabigo kang lutisin ang problemang ito. Sa anumang kaso, ito ay dapat na sapat upang matugunan ang iyong mga kinakailangan. Pinuko ang loob ng malaking barko para sa layuning iyon. Sa kabilang banda, dinagdagan ni Fanzon at ng iba pa ang natitira gamit ang Dao of Spirit Arrays. Maaari mong isipin ang cabin na ito bilang isang puwang na katulad ng loob ng iyong bottle gourd. Ito ay may malakas na pagtitipon at sealing effect. Kahit na magkaroon ng paminsan-minsang koneksyon sa pagitan ng mga space arrays, ang purifying light na nakatatak sa lugar na ito ay hindi makakatakas. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang paliwanag, lumingon siya kay Yang Kai. Gusto mo bang subukan ito? Oo, tumango si Yang Kai. Medyo maluwag ang espasyo sa cabin. Kung gusto niyang magsagawa ng eksperimento sa pagiging epektibo nito, kakailanganin niyang punan ito ng malaking halaga ng purifying light para masuri ang mga epekto nito. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakakuha ng enerhiya mula sa isang malaking bilang ng yellow at blue crystals ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, isang napakabulag na puting liwanag ang namumulaklak sa kanyang kamay at nagpapaliwanag sa buong cabin. Ang espasyo sa loob ng cabin ay napakalaki na ang purifying light ay tila mahina at nakakalat kung ihahambing. Kaya naman, ilang beses pang sunod-sunod na naghagi si Yang Kai ng purifying light upang ito ay maging mas siksik. Pagkatapos ng maingat na inspeksyon, kinumpirma niya na ang purifying light ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtakas. Ang purifying light ay perpektong selyado sa loob ng cabin na ito, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makahinga ng maluwag. Masasabing sila ay gumawa ng unang hakbang pasulong. Gayunpaman, kahit noong nag-eksperimento siya kay Fanzon at sa iba pa, walang mga isyu sa unang hakbang. Ang kanilang mga problema ay dumating lamang sa susunod na hakbang. Kung hindi nila mareresolba ang isyu ng pag-aaksaya na dulot sa tuwing may pumasok o lumabas sa Grand Array, kung gayon ang bagay na ito ay hindi maituturing na ganap na malulutas. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang bahagyang kabahan. Masyadong mahalaga sa kanya ang bagay na ito. Ang kanyang kakayahang mag-cast ng purifying light upang alisin ang Black Ink Strength ay tiyak na nagdala ng malaking kapalaran sa hukbo ng tao sa Blue Sky Pass, ngunit sa parehong oras, napigilan siya ng kanyang kakayahan. Dahil sa kanyang kakayahan, kailangang manatili si Yang Kai sa loob ng Blue Sky Pass sa lahat ng oras. Imposibleng pumunta siya sa ibang lugar. Ang dahilan kung bakit siya naging masigasig sa paglutas ng isyong ito sa panahong ito ay upang maibalik niya ang ilan sa kanyang kalayaan. Ang problema sa pagbabawas ng pag-aaksaya ng purifying light ay pangalawa. Si Yang Kai ay tumungo sa space array, huminga ng bahagya, at agad na minamanipula ang space principles. Umikot ang mundo sa kanya at saglit na nanlabo ang kanyang paningin, pagkatapos ay lumitaw siya sa deck ng barko. Si Fanzon, Feng Ying, at ang iba ay naghihintay sa itaas habang binibigyang pansin ang mga galaw ng space array. Sa sandaling makita nilang lumitaw si Yang Kai, maingat nilang pinagmasdan ang space array na may mga solemne na ekspresyon. Paano ito? Nag-aalalang tanong ni Yang Kai. Bagamat hindi niya naramdaman ang pagkawala ng purifying light nang ihatid siya palabas ng cabin, mas mabuting tanungin ang mga tagamasid sa labas tungkol sa mga bagay na iyon. Hinaplos ni Fanzon ang kanyang balbas at sinabing, "Nagtrabaho ito. Wala akong nakitang anumang senyales na nagsasaad na nakatakas na ang purifying light." Talaga. Nagtaas ng kilay si Yang Kai sa pagtataka. Tumango rin si Feng Ying. Wala. Halika. Dapat kayong lahat ay pumunta at subukan ito. Iniwan ni Yang Kai ang kanyang pwesto. Hindi tumanggi si Feng Ying at ang iba pa. Agad silang nagsalitan sa paggamit ng space array at nag-teleport sa kanilang sarili sa cabin. Makalipas ang ilang sandali, ginamit nila ang parehong paraan at bumalik sa deck mula sa loob ng cabin. Samantala, matamang pinagmasdan sila ni Yang Kai. Sinuri ng kanyang divine sense ang mga galaw ng bawat tao na pumapasok at lumalabas sa Grand Array. Sa huli, nalaman niyang wala talagang senyales ng tumutulo ang purifying light.
Natuwa siya, alam niyang natupad na ang kanyang layunin. Gayunpaman, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Hindi ito naging madali. Sa kabila ng pagsama-sama kay Fanzon at sa iba pa sa loob ng ilang buwan, nabigo silang makagawa ng kasiya siyang resulta. Sa kabaligtaran, ang usapin ay natapos sa sandaling si Dong Guo Anping ay nakialam sa bagay na ito. Hindi ibig sabihin na ang Dao ng Artifact Refining ay mas mahusay kaysa sa Dao of Spirit Arrays, ngunit ang Dao ng Artifact Refining ay mas angkop lamang para sa nais niyang magawa. Bukod pa rito, ang maraming Spirit Array sa loob ng cabin ay malinaw na ginawa sa pamamagitan ng maingat na pagsasama ng Artifact Refining at Spirit Arrays. Iyon ang dahilan kung bakit maaari silang gumawa ng gayong mga epekto. Maraming salamat sa iyong tulong, Senior Dong Guo. Taos-pusong nagpasalamat si Yang Kai kay Dong Guo Anping nang lumabas ang huli sa deck. Dong Guo Anping ang kanyang kamay. Masyado kang magalang. Hindi na kailangang maging matigas, Marshal Nephew. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Sa totoo lang, gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Sumingit si Yang Kai. Malayang magsalita, Senior. Sumagot si Dong Guo Anping. Pinaplano kong gumawa ng artifact partikular para sa Purifying Light. Dahil lang sa ideya mo kaya nagbago ang isip ko at binago ko ang barkong pandigma na ito. Habang nagsasalita siya, bigla siyang napasulyap sa labas ng Great Pass. Ang Human Race at ang Black Ink Clan ay mahigpit na naglalaban sa labas ng Great Pass sa bawat lumilipas na sandali. Ang mga tunog ng kanilang labanan ay nagmula sa malayo, na sinamahan ng marahas na pagbabago bago na nagmula sa banggaan ng mga enerhiya. Malinaw na ang mga masters ng parehong Human Race at ang Black Ink Clan ay nag-aaway sa isa't isa. Ang mga tao ay nagdusa mula sa mga pag-atake ng Black Ink Clan mula pa noong una. Ang Cave Heavens and Paradises ay madalas na nagpapadala ng malaking halaga ng manpower sa Black Ink battlefield sa mga regular na pagitan. Hindi mabilang na mga elite na disipulo ang namatay sa larangan ng digmaan para sa layuning ito. Gayunpaman, hindi namin ganap na naalis ang Black Ink Clan. Ang pangunahing dahilan ay dahil wala kaming kapangyarihang salakayin ang domain ng Black Ink Clan at puksain sila minsan at magpakailanman. Bagamat paminsan-minsang pinangunahan ng Old Ancestor ang isang team sa Black Ink Clan hinterland ng personal, ang mga naturang hakbang ay hindi hihigit sa isang pansamantalang solusyon. Hindi ito tumatama sa ugat ng isyu. Ang mga pagsalakay na ito ay maaaring magudyok sa galit ng Black Ink Clan, na magudyok ng mas malakas na paghihiganti bilang kapalit. Lumingon siya para tingnan si Yang Kai. Ang pagkakaroon ng Black Ink Strength ay isang malaking hadlang para sa amin. Gayunpaman, ang iyong pagdating at ang paglitaw ng Purifying Light ay lubos na nakabawas sa pagpigil sa Black Ink Strength at nagbigay sa Human Race ng kabisera upang maglunsad ng krusada laban sa Black Ink Clan. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, upang maalis ang Black Ink Strength, ang mga nahawahan ay kailangang umalis sa larangan ng digmaan at pumunta sa iyo para sa paggamot. Ngunit, paano kung i-deploy namin ang barkong ito sa larangan ng digmaan? Kung ang isang tao ay napinsala ng Black Ink Strength sa labanan, hindi na nila kailangang bumalik sa Inner Sanctum. Sa kabaligtaran, maaari nilang mabilis na malutas ang isyu at bumalik sa labanan ng walang pagkaantala. Iyon ay lubos na mapangalagaan ang lakas tao sa larangan ng digmaan. Kung titingnan ang mga bagay mula sa isang pangmatagalang pananaw, kung aayusin natin ang higit pang mga barko na naglalaman ng selyadong Purifying Light at ipapadala ang mga ito kasama ng hukbo, hindi ba natin magagawang salakayin ang core ng Black Ink Clan at tuluyang mapuksa ang mga ito? Ang kanyang mga salita ay kalmado, ngunit kahit sino ay maaaring marinig ang pag-asa at pananabik na nakatago sa kanyang tono. Kasunod ng kanyang pagsasalita, ang mga mata ng lahat ay nagsimulang lumiwanag sa pananabik. Tama iyon. Nilabanan nila ang Black Ink Clan sa loob ng napakaraming taon, at ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nila ganap na maalis ang Black Ink Clan ay ang Black Ink Strength ay nagdulot ng labis na panganib sa Human Race. Wala silang kapangyarihang salakayin ng malalim ang domain ng Black Ink Clan bilang resulta. Kadalasan, maaari lamang nilang hintayin ang pag-atake ng Black Ink Clan. Kahit na sa huli ay naitaboy nila ang puwersa ng Black Ink Clan, hindi nila maalis ang Black Ink Clan mula sa mga ugat. Panoorin lamang nila ang mga labi ng hukbo ng Black Ink Clan na umatras mula sa larangan ng digmaan. Ang Black Ink Clan ay dahan-daang mag-iipon ng kanilang lakas at babalik muli pagkatapos ng ilang dosina o daan-daang taon. Sa ganoong paraan, ang cycle ay mauulit ng paulit-ulit. Naturally, iyon ay dahil wala silang paraan para iwaksi ang Black Ink Strength. Ngayong mayroon na silang paraan para gawin ito, hindi ba dapat nilang gamitin ng husto ang kalamangan na ito? Pagdating dito, si Dong Guo Anping ay isang 8th grade ancestor.
Ang pagtayo ng mas mataas ay nagbigay daan sa kanya upang makakita pa. Habang si Yang Kai at ang iba ay nakatuon sa paglutas ng isyu tungkol sa pag-aaksaya ng Purifying Light, naisip na niyang gamitin ito para maglunsad ng krusada. Ito ay dahil mismo sa kanyang mga pagsasaalang-alang na ang isa sa mga nasirang barkong pandigma ay inilabas mula sa kamalig at binago. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Dong Guoanping ay upang ang artifact na ginamit upang aisil ang Purifying Light ay hindi lamang angkop para sa isang krusada kundi magkaroon din ng isang malakas na depensa. Sa kasong ito, ang isang barkong pandigma sa hugis ng isang malaking barko ay walang alinlangan na ang pinakaangkop na pagpipilian para sa naturang gawain. Marshall Peak, Kabanata 4962. Hulihin. Ang bagay na ito ay lubhang mahalaga. Sa makatuwid, hindi ito isang bagay na maaaring magdesisyon ni Dong Guoanping sa kanyang sarili. Kinailangan nilang maghintay hanggang sa ganap na gumaling ang Old Ancestor at makabalik mula sa pag-urong bago sila makagawa ng buong ulat at magawa ang mga plano. Kahit na naghanda sila para sa isang krusada laban sa Black Ink Clan, ang pagsisikap na ito ay magsasangkot ng higit pa sa Blue Sky Pass. Ang lahat ng mga dakilang pass ay kailangang mag-ambag sa krusada. Ang mga tropa mula sa bawat Great Pass ay kailangang magmarcha pasulong ng magkasama upang ganap na maalis at mapuksa ang Black Ink Clan. Ang maagang paghahanda para sa krusada ay hindi isang bagay na maaaring maisakatuparan sa maikling panahon. Gayunpaman, matangkad na pinunan ng gayong maluwalhating hinaharap ang kanilang mga imahinasyon. Upang makita kung ang ideya ng Old Master na ito ay magagawa o hindi, ang larangan ng digmaan sa paligid ng Blue Sky Pass ay ang perpektong lugar upang mag-eksperimento. Binawi ni Dong Guoanping ang kanyang tingin, nakipag-ugnayan na ako sa 4 na Army Commander, kaya dapat ay malapit na silang dumating. Ipapaliwanag ng Old Master na ito ang bagay na ito sa kanila sa ibang pagkakataon, ngunit ang huling desisyon kung paano magpapatuloy ay sa huli ay nakasalalay sa kanila. Sa anumang kaso, kakailanganin ka naming magtrabaho ng husto pagdating ng panahon, Yang Kai. Gagawin ng junior na ito ang kanyang makakaya. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Nang lumabas ang mga resulta ng eksperimento at ang aplikasyon ng remodeled warship ay nakumpirma kanina, si Dong Guoanping ay agad na nagpadala ng mensahe sa Army Commanders. Mabilis na dumating ang 4 na figure ng sunod-sunod bago ang mga tao sa barko ay naghintay pa ng isang stick ng incenso na nagkakahalaga ng oras. Ang Army Commander ng Eastern Army, si Ding Yao, ay nagmula sa Great Battle Heaven. Ang Army Commander ng Southern Army, si Liang Yulong, ay nagmula sa Crepe Myrtle Cave Heaven. Ang Army Commander ng Western Army, si Zhong Liang, ay nagmula sa Blue Sky Paradise, at ang Army Commander ng Northern Army, si Shen Tumo, ay nagmula sa Azure Clouds Paradise. Bawat isa sa kanila ay isang 8th grade ancestors. Bukod pa rito, sila ay itinuturing na pinakamahusay sa mga 8th grade masters. Kasalukuyang nagpapatuloy ang digmaan, at ang 4 na ito ang namamahala sa pagbabantay sa direksyong silangan, timog, kanluran, at hilaga sa palibot ng Blue Sky Pass. Sa makatuwid, hindi sila basta-basta aalis sa kanilang mga posisyon bago matapos ang digmaan. Sa huling pagkakataon na umalis sila sa kanilang mga posisyon, ito ay dahil sinabi ni Zhong Liang na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Sa pagkakataong ito, ipinatawag sila ni Dong Guoanping para sa isa pang bagay na napakahalaga. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng Army Commanders na lumapit ng personal. Kung hindi siya mangangahas na istorbohin sila ng ganoon kadali. Wala silang masyadong oras, kaya agad nilang inusisa ang sitwasyon pagdating nila. Alam na alam ni Zhong Liang ang mga kamakailang aktibidad ni Yang Kai. Si Feng Ying, na naglilingkod sa tabi ni Yang Kai sa lahat ng oras na ito, ay pana-panahong magpapadala ng mga mensahe sa kanya tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, ang iba pang 3 ay hindi gaanong alam. Sa pakikinig sa pananaw ni Dong Guoanping sa digmaan sa hinaharap, hindi sinasadyang nagliwanag ang kanilang mga mata sa pag-asa. Kung iyon nga ang nangyari, ang pagdating ni Yang Kai ay hindi lamang magbibigay sa Blue Sky Pass ng paraan upang malutas ang Black Ink Strength, ngunit magbibigay din sa human race ng kapangyarihan na maglunsad ng krusada laban sa domain ng Black Ink Clan. Napakahalaga ng gayong bagay. Nakasuot ng gininto ang baluti si Ding Yao, mukhang talagang kahanga-hanga. Ang lahat ng mga cultivator mula sa Great Battle Heaven ay karaniwang nagsusuot ng ganitong paraan. Pagkatapos niyang makapasok sa malaking barko at suriin ang loob, lumingon siya sa gilid at nagtanong. Gumagana ba ito? Dapat itong gumana ng maayos. Tumanggo si Yang Kai bilang tugon. Sumimangot si Ding Yao. Hindi natin kayang maging pabaya sa bagay na ito.
Kailangan nating gumawa ng maingat na mga hakbang upang matiyak na ang gawaing ito ay magagawa. Habang nagsasalita siya, bigla niyang napansin ang isang figure na mabilis na lumilipad. Ito ay isang human cultivator na naka-road ng Black Ink Strength at pumunta rito para magpagamot. Nang makita niya ang 4 na army commander na nakatayo doon, halatang napatalon siya sa gulat at nagmamadaling kinuyam ang kanyang kamao bilang pagbati. Ang 4 na lalaki ay iwinagayway ang kanilang mga kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan ang gayong kagandahang loob. Ngumiti si Yang Kai. Gumagana man ito o hindi, malalaman natin pagkatapos nito. Hindi na kailangang maghanda ng anuman sa kanyang bahagi dahil ang mga tao ay lalapit sa kanya para sa tulong sa pag-alis ng Black Ink Strength bawat araw. Sa katunayan, hinihintay niya ang mismong sandaling ito noong una. Naintindihan naman agad ng 4 na army commander. Bahagyang tumango, tahimik silang naghintay. Samantala, humakbang pasulong si Yang Kai at ginabayan ang cultivator na naagnas ng Black Ink Strength papunta sa space array. Sa kabila ng pag-activate ng spirit array at pagdadala ng taong iyon sa cabin, hindi siya sumunod. Ilang sandali pa ay lumabas na naman ang taong iyon sa cabin. Medyo natulala siya at sa gulat. Bagamat narinig niya ang tungkol sa tao sa Inner Sanctum na may mahiwagang kakayahang alisin at linisin ang Black Ink Strength mula sa kanyang mga kaalyado, iyon ay mga alingaw-ngaw lamang na narinig niya. Siya mismo ay hindi nakaranas ng gayong mga himala, kaya wala siyang gaanong pagkaunawa hinggil sa bagay na iyon. Ngayong naranasan na niya ang sitwasyon, sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng salitang hindi kapanipaniwala. Ang Black Ink Strength sa loob ng kanyang katawan ay malinis na nawala sa loob ng maikling panahon. Higit pa rito, wala ni Katie Ting na bakas ang naiwan. Hindi na siya nanganganib na maging tiwali nito. Sa kabaligtaran, ang banayad na puting ilaw sa cabin ay naging komportable gaya ng simoy ng tagsibol. Ito ay isang tunay na tagapagligtas ng buhay. Lubos siyang nagpapasalamat kay Yang Kai. Gayunpaman, ang 4 na army commander ay hindi pa napanatag. Maingat nilang siniyasat ang miniature universe ng taong iyon at kinumpirma na ayos lang siya bago nila siya pinakawalan. Sa panahong ito, sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong pumasok sa cabin at tingnan ang pagkawala ng purifying light. Ang Black Ink Strength ay dinala sa cabin upang alisin at linisin, kaya ang purifying light ay tiyak na natupok sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, ang mga resulta ay tulad ng inaasahan. Ang pagkawala ay halos baliwala. Nakuha niya ang kapangyarihan ng maraming yellow at blue crystals sa cabin dati, kaya ang purifying light na selyadong sa cabin ay nanatiling medyo siksik. Dongguo Anping. Mga kapatid, ang pamamaraang ito ay magagawa. Ang pamamaraan ay napatunayan, kaya't hindi na kailangang magtago pa ng mga pagdududa. May bahagyang pananabik na nag-aalab sa kanilang mga puso ngayon. Nakuha na ba ng human race sa wakas ang paraan upang suportahan ang isang krusada? Kung maaari nilang ganap na tapusin ang digmaan sa Black Ink Battlefield balang araw, ang mga nakulong dito ng matagal ay magkakaroon ng pag-asa na makauwi. Tumango si Liang Yulong. Napakahalaga ng bagay na ito, kaya hindi tayo dapat magbunyag ng kahit ano sa ngayon. Dapat nating limitahan ang kaalamang ito sa mga taong naroroon dito. Hindi na kailangang sabihin, naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Imposibleng itago ang pagkakaroon ng barkong ito. Ang lahat ng mga taong humingi ng tulong sa kalaunan ay kakailanganing pumasok sa malaking barko upang maalis at linisin ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan. Sa makatuwid, ang tinutukoy ni Liang Yulong ay ang usapin tungkol sa hinaharap na krusada. Ang human race ay hindi pa handa para sa isang napakalaking kampanya. Higit pa rito, ang mga old ancestor ay hindi pa nakakagawa ng desisyon tungkol sa bagay na ito. Kung ang balita tungkol sa krusada ay kakalat, ito ay magbibigay lamang ng pag-asa at inaasahan sa mga tao. Gayunpaman, ang kanilang pag-asa at mga inaasahan ay magiging kabiguan kung ang kanilang mga plano ay hindi matutupad. Natural na tinanggap ni Yang Kai at ng iba pa ang utos. Tinapik ni Zhong Liang ang balikat ni Yang Kai sabay tawa. Nagsikap ka kamakailan, Marshal Nephew. Tunay na isang kayamanan si Yang Kai. Ilang pagkatalo ang napigilan mula noong dumating siya sa Blue Sky Pass. Kung wala pa, nailigtas niya ang lahat ng napinsala ng Black Ink Strength kamakailan. Kung hindi, ang mga taong iyon ay maaaring napilitang isakripisyo ang isang bahagi ng kanilang miniature universe at dumanas ng paghina ng kanilang lakas o na-convert sa Black Ink Disciples at tumalikod sa Black Ink Clan. Gayunpaman, hindi na nangyari ang mga ganitong insidente pagkatapos na dumating si Yang Kai sa Blue Sky Pass. Wala ni isang Black Ink Disciple ang na-convert ng Black Ink Clan. Habang tinitingnan ni Zhong Liang si Yang Kai, mas naaprubahan niya ang batang ito.
Mapalad na nakatagpo ni Fang Ying si Yang Kai pabalik sa hinterland ng Black Ink Clan at dinala siya sa Great Pass. Ang Blue Sky Pass ay hindi mabibiyayaan ng ganitong kalaking kapalaran kung hindi. Responsibilidad ito ni Junior. Mapagpakumbaba na sagot ni Yang Kai. Old Ancestor. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ding Yao, at tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Nagulat sa kanyang sinabi, ang iba ay lumingon sa direksyon na iyon at nakitang wala doon. Ang Old Ancestor ay wala kahit saan. Habang sila ay nahuhuli sa kanilang pagkalito bagaman, isang malakas na puwersa ang biglang sumabog mula sa katawan ni Ding Yao. Agad na pinalipad ng puwersa si Yang Kai at ang iba pa. Dahil hindi nila inaasahan na aatake dito, sila ay ganap na nahuli at hindi makapag-react sa oras. Sa makatuwid, ang lahat ng mga ito ay ipinadala sa pag-anod sa lahat ng direksyon tulad ng mga nahulog na dahon sa gitna ng isang bagyo. Nasuspine sa himpapawid, narinig niyang kay si Zhong Liang na galit na sumisigaw. Ding Yao, anong ginagawa mo? Biglang lumubog ang kanyang puso, nagtataka kung bakit nakagawa si Ding Yao ng ganoong karumal-dumal na pagkilos. Maaaring si Ding Yao ay isang Black Ink disciple. Ngayong nahayag na ang Purifying Light, balak niya ba akong patayin? Ngunit, isang bagay ay hindi nagdaragdag. Ang kanyang mga aksyon ay maaaring maging malakas, ngunit walang intensyon na saktan. At least, wala akong naramdamang panganib. Napalipad lang ako sa impact. Pagkatapos niyang sa wakas ay mapatatag ang kanyang katawan, tumingin si Yang Kai at naramdaman ang pagkibot ng kanyang mukha sa nakita. Sa kalangitan sa itaas ng Central Square, si Ding Yao ay nakatayong mag-isa sa deck ng bagong barko. Bukod dito, ang barkong pandigma ay nakatalikod at kasalukuyang nakaharap sa silangang mga linya ng depensa. Kung titingnan ang sitwasyon, tila na kontrol na ni Ding Yao ang barko at sinisikap na lumipad ito patungo sa silangan. Buti na lang naharang ang daanan niya kaya napilitan siyang huminto. Kasama ang posisyon ni Ding Yao bilang Army Commander ng Eastern Army, si Yang Kai ay may malabong ideya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling ito, sina Liang Yulong, Zhong Liang, at Shen Tumo ay nakatayo sa harap ng malaking barko at nakaharang sa daanan pasulong. Tulad ni Yang Kai, ang tatlong ito ay nahuli ng walang pag-iingat at pinalipad ng paurong dahil sa impact kanina. Para lang silang 8th grade masters, kaya hindi lang matibay ang kanilang pundasyon, ngunit mabilis din ang kanilang mga reflexes. Ang biglaang pag-atake ay natigilan lamang sila saglit bago sila agad na umangkop. Ding Yao, ang iyong mga kilos ay hindi marangal. Nagdilim ang ekspresyon ni Liang Yulong. Sumimangot si Shen Tumo. Anong ginagawa mo? Si Zhong Liang ay magalang at galit na umuungal. Kailangan mo pa bang magtanong? Sa sandaling kumilos ang hooligan na ito, alam ko na kung ano ang nasa isip niya. Ang matandang umutot ay nagbabalak na nakawin ang barko. Hindi itinanggi ni Ding Yao ang kanyang mga ginawa. Ang kanyang mga intensyon ay nakita pa rin, kaya masaya niyang sinabi. Mula ngayon, ang barkong ito ay pag-aari ng Eastern Army. Sa anong batayan? Nagtatanong si Liang Yulong. Bumaba si Ding Yao mula sa itaas. Base sa katotohanan na nakatayo ako dito habang kayong tatlo ay hindi. Humalaklak si Shen Tumo. Ano ang patunay niyan? Nangyari lang iyon dahil bigla kang kumilos at nahuli kaming hindi handa. Kung talagang napunta dito, ang barkong ito ay dapat nakabilang sa Northern Army. Tingnan ang emblem sa barko. Hindi mo ba nakikita na ang sagisag ay kabilang sa Thunder Battalion ng Northern Army's Left Wing 3rd Division? Bumaba ka, Ding Yao. Ibabalik ko ang barkong ito sa Northern Army. Ang barko ay isang bagay na kinuha ni Dong Guo Anping mula sa Kamalig. Ito ay orihinal na malubhang nasira at halos hindi magamit pagkatapos niyang gumawa ng ilang pag-aayos sa barko. Gayunpaman, sa mas malapit na pagtingin, lumabas na ang barko ay dating kabilang sa Thunder Battalion ng Right Wing 3rd Division ng Northern Army. Malamig na tumikim si Ding Yao at sumagot ng tatlong salita. Sa iyong panaginip, same time na hinikayat ni Zhong Liang. Ding Yao, bakit hindi ka muna bumaba? Pag-usapan natin ng mapayapa. Ngumuso si Ding Yao. Hindi ako bababa. Tiyak na sasakay ka sa barko pagkababa ko. Hindi nakaimik si Zhong Liang. Senior brother, hindi ka na bata, bakit parang batang pasaway na nag-aaway ng laruan? Ano kaya ang iisipin ng iba kung malaman nila ang tungkol dito? Gayunpaman, naiintindihan niya ang motibo ni Ding Yao sa pag-agaw ng barko. Ang pagbabalik ng barkong pandigma na ito sa larangan ng digmaan ay maaaring hindi direktang mapataas ang kakayahan ng hukbo sa pakikipaglaban, ngunit ito ay lubos na makakabawas sa oras ng paglalakbay na kailangan upang linisin ang Black Ink strength. Higit pa rito,
Ang pagkakaroon ng barko mismo ay magiging isang napakalaking puwersang nagpapatatag. Ang moral ng hukbo ay lubos na mapapabuti bilang isang resulta. Hindi lang si Ding Yao ang gusto ng malaking barko, gusto rin niya. Lahat tayo ay kabilang sa Blue Sky Pass. Bagamat tayo ang army commanders ng ating mga kanya-kanyang hukbo, hindi lang natin iniisip ang sarili natin. Ding Yao, kung dadalhin mo ang barkong ito ngayon, ano ang mangyayari sa Southern Army, Western Army, at Northern Army? Seryosong tanong ni Zhong Liang. Ngumuso si Ding Yao at sumenyas sa gilid. Hindi ba nandito si Yang Boy? Puntahan mo na lang siya. Ang Eastern Army ay nahihirapan sa larangan ng digmaan. Ang pagkakaroon ng barkong ito ay maaaring makapagpabago sa sitwasyon ng digmaan. Huwag mong palakihin. Pinilipot ni Liang Yulong ang kanyang dila. Ang Eastern Army ay nahihirapan sa larangan ng digmaan, ngunit gayon din ang Southern Army. Bakit ka nakatutok lamang sa Eastern Army at binabaliwala ang buhay ng mga disipulo sa tatlo pang army? Ding Yao, ikaw ay isang army commander. Paano ka naging makasarili?